Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, ito po ang Kawal Demokrasya. Nagpapabot po sa inyo ng isang pagbati ng lubos na kapayapaan ng loob at ang katiwasayan bilang mga Pilipino. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung pong pakikialam sa atin ng China at kung gaano po kalaki ang suliranin na ito. Ang suliranin po natin ay hindi lamang ang China, kundi mismo ang ating mga kababayan na nagsisilbi pa pong kakampi ng China sa usapin ng West Philippine Sea. At ang aking po tinutukoy dito ay mga DDS, mga Duterte at mga Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, papayuhan po natin sana si Ginoong Marcoleta at ganoon na rin ang kung sino mang mga maka-Duterte masyado hanggang ngayon na tigilan na nila ang kanilang pagtatraidor sa ating bansa. Pag kayo ay pro-Duterte o pro-Marcoleta at kayo ay kapwa Iglesia ni Cristo ni Marcoleta at pinapayagan ninyo, hindi ninyo pinipigil, therefore binibindisyonan ninyo ang kanilang pagtatraidor sa ating bansa. Kayo ang kaaway ng Kawal ng Demokrasya. Kayo ay kakampi ng China at dapat kayong kundinahin. Lalo tigit pag kayo ay senador o kaya meron po kayong hinahawakan na mataas na posisyon sa gobyerno, congressman kayo, kung ano man kayo, pagkampi kayo sa China, kumakampi kayo kay Duterte na kumakampi sa China, kayo ang ating pong problema, kayo ang dapat pong managot sa ating mga susunod na henerasyon. Matatalo po tayo ng China, hindi dahil sa malakas sila. Sinasabi po ng kasaysayan na noong 13th century, Pilipino po ang kinatakutan ng China. Sa Korean War, konting Pilipino lumaban sa napakalaming Chinese na lumalaban sa South Korean sa kakampi ng Amerikano, mga kaibigan. At dahil sa kakampi rin tayo ng Amerikano, nilabanan natin ang mga komunistang inchik sa Korea at kaya po nagtagumpay at hindi nasakop ang South Korea ng North Korea ay sa kadahilanan na magkasanib na puwersa ng Pilipino at ng Amerika. Huwag po tayo magsisimula sa kaluwagan. Hindi ba rin na pong sabihin nila duwag? Huwag lamang traidor. Huwag ka lamang magsisilbing Marcoleta na sasabihin mong ikaw ay hindi naniniwalang atin ang West Philippine Sea. Mali yan. Katraidoran yan. At sino mayroong karapatan na magsabi sa iyo na ikaw ay maging tagapagsalita ng Pilipinas at sumarap sa ambassador ng China at sabihin mong dapat pag-usapan natin kung ano makakabuti sa atin. Huwag tayo mag-uusap tungkol sa ano makakasama sa ating relasyon. Ano makakabuti sa ating relasyon kundi isuko natin ang Pilipinas, sundin si Duterte na tayo ay maging probinsya na lamang ng China. Hindi po tayo papayag yan. Hindi papayag ang Kawal ng Demokrasya. Magkatagpasan ng tayo ng daig. Hindi po tayo papayag yan. Hindi tayo magpapapi. Hindi po tayo magmumukhang sinto-sinto. Hindi po natin dapat payagan na meron pang mga Marcoletang kumakalat-kalat sa Senado. Dapat yan itiwalag. Itiwalag po yan. Pareho ng pagtitiwalag ng Iglesia ni Cristo sa kanyang sariling ina. Tinitiwalag niya kanyang sariling kapatid, si Ka-Anghel Manalo. Tinitiwalag niya, mga kaibigan. Ito, dapat itiwalag natin, ito si Marcoleta. Dapat itiwalag natin ang lahat ng mga iglesia na kumakampi kay Duterte
therefore kumakampi sa China. Abay, nanonood po ako ng pagsasagutan ni Riza Ontiveros at ni Marcoleta. Nakakahiya, nakakasuka itong si Marcoleta. Dapat ikahiya ito ng lahing Pilipino, dapat ipagbalaki siya ng China. Doon na siya sa China dapat magsenador, huwag na dito sa atin. Kaya nga po itong si Marcoleta na ito, hindi lang ito kakase. Pero paglalaban lamang ito gusto kong hamunin to ng public debate sa Plaza Miranda. Huwag sa istasyon ng Net25 o dyan sa SMNI station, sapagkat yan ay pro-Kibuloy, yung isa naman ay network ng China ng Iglesia ni Cristo, yung Net25. Diyan tayo sa Plaza Miranda, YouTube channel, Facebook, at saka kung sino man libre na non-aligned radio station, para ng DWBL, DZME, at kung sino pang hindi hawak ng mga inchik na istasyon. Ayan po ang magko-cover sa atin. And so, yan po ang ating pong ipakalat po ninyo ito para makarating po sa kanya, makarating sa mga inchik, makarating kay Commodore Tariela. Si Commodore Tariela, tama po ang kanyang paninindigan na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. At hindi po yan katang-isip lamang, pareho na sinasabi ni Marcoleta. At hindi po tama na tayo ay dapat makipag-away din sa Vietnam, sapagkat di umano, ang Vietnam ay may claim din sa West Philippine Sea, Malaysia may claim din. Andun na ako. Pero meron ng desisyon ang United Nations nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Sino naman ang nagsasabing hindi atin at dati basura yung desisyon na yan? Si Digong Duterte at ngayon si Marcoleta. Kaya nga po sa mga Duterte at mga China, gagawin nilang lahat upang mapatalsik si Bongbong Marcos bago mag-2028. Bagamat sa 2028, nakakasiguro na si Sara sapagkat babakapan siya ng China, mas nakakasiguro po siya na pagka buhay pa si Digong Duterte at si Bongbong Marcos ay mai-impeach, mas siguro ang papalit sa kanya, magiging presidente natin agad-agad at tayo magiging probinsya agad ng China, ang papalit kay Bongbong Marcos ay si Sara Duterte bilang constitutional successor, bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Kala ninyo magiging presidente natin, sira ulo, mamamatay tao, drug lord? Kaya po kailangan ma-impeach yan para mabuksan at mailatag yung mga ebidensya na siya'y tumatanggap ng pera sa Pogo, siya ay tumatanggap ng pera sa drug lord, siya ay tumatanggap ng pera sa mga sindikatong inchik na pareho nila Alan Lim, Michael Yang, Richard Lim, at mga sindikato pang inchik, mga kaibigan, na kabarkada, kasamahan ni Pulong Duterte bilang triad member o pinakamalaking organisasyon, sindikato ng mga drug lord. Kaawa-awang bansa ito pag hindi po natin paglaban. Kaya nga po yung nagsasabing ang mga Duterte ay malaki ang utang na loob daw ng mga Bisaya, sapagkat may nag-comment po sa aking post. Ang sabi niya, malaki, mahal namin si Duterte sapagkat binigyan kami ng tulay dito sa Cebu. Ikaw, Carbonell, ano na ibigay mo? Ano na iambag mo sa amin? Mga kaibigan, wala po ko sa posisyon para magbigay ng tulay. Wala rin sa posisyon si Duterte para magbigay ng tulay. Ang tulay na yan, mga kaibigan, ay galing sa
batas ng isang congressman at ang nagbayad po niyan ay ang taong bayan. Pera po ng Pilipino yang ibinuwis na pinambayad sa tulay na yan. Hindi ang galing kay Duterte. At pag sinasabi ninyong ano na yung ambag ko, wala po ko na ambag na tulay. Meron po tayo na ambag. At yan ay ang katarungan, dignidad ng mga Pilipino sa sarili niyang bansa. Ang ambag ko ay ang pakikipaglaban para sa katotohanan, paglaban ang katarungan at paglaban ang kasarinlan ng ating bansa. Yan ang aking ambag. Ikaw, ano ambag mo? Ako po si Kawal Di Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Pro-China, pugutan ng ulo.